Magandang araw sa iyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong lingkod Ado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Saludao. Magandang araw po sa atin lahat. Ang ating abogado na si Magandang Manuel araw Luna, sa ating lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon po muli sa ating mga mahal na mga kababayan na sobra-sobra na nagdudusa dahil sa kabulastugan itong ngayon hindi na siya bangag na presidente, magnanakaw na presidente, sabi ni Saldico. 25 billion ang kinubra na komisyon. Pero lumilitaw na mismong si Senator Pig Lacson nagkumpirma na talagang merong yung 100 billion pesos na binabanggit ni Saldico. So totoo. Kaya lang, ang kanyang bersyon ay wala raw di umano kinalaman ng Pangulo. Ginamit ang kanyang pangalan. Parang masyadong malaki yun, Sek, na gamitin mo ang Pangulo, yung pangalan, tapos bilyon na ng usapan. Oo. Kung ganon, kung totoo itong kasinungalingan ni Lacson, kung naging totoo, pero mo, kung noon pa lang sa binanggit pa lang ni Saldi, kung di ba nag-ulbaroto na yung presidente, baka sinapok na niya yon si Adrian Bersamin. Sinapok na niya yon si Pangandaman. Kasi how can you accept the fact na ginamit yung pangalan if itong kagaguhan nitong Ping Lacson, ang version niya ay magiging totoo? Sabi ni Bongbong, I will not dignify. I will not dignify. Pero tinignify ni Lacson. Dinignify ni Lacson. Alam mo, with due respect, kasi kung natong baliling senador. Grabe naman yung mga... Siguro, with allegedly, baka ako, kumubra ito ng kalaki-laking support during the election. Kaya talagang may utang na loob siya. Maski baluktot ang kanyang mga dinadaldal, pinipilit niya parang indifference to the favor that Marcos gave him. Secretary, tumaas ang challenge niya. Bakit kaya? From 59 million to 200, almost 250 million. Yan ano yan? Times 5. Red flag yan. Mataas masyado ang At increase. hindi niya dineclare kung anong source. Sabi lang niya, negosyo. Negosyo Anong lang. klaseng negosyo kaya? Tsaka real estate, tsaka trading daw. At saka Ano kaya ang trading? Nalaman na pala ito, empleyado pala nito ni Ricky Rason. In the interim na hindi siya senador, mayroon siyang bata na nilagay dyan at malaki daw sweldo, so baka naghati-hati sila ng sweldo. Pero going back, Sec, as a senator and head of the Senate Blue Ribbon Committee, tama ba tong kiniklear niya si Presidente and then inventing a story like this? Bakit hindi tama? This is unethical. Can you imagine, nagpipilit ka na bumalik pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee? Kunyari, hihiya pa siya, hihiya. After the... Patampo-tampo pa. Pero, gusto naman pala. Kasi may agenda. Tapos ngayon, yung Adrian Bersamin daw ang may insert. How can an undersecretary have the capacity? Baka sampalin ni Saldi yan. Pag sinabi ni Bersamin, Saldi, i-insert mo nga ito. 100 billion. 100 billion, insert mo. Sino na gano'n yan? Hindi, naisip ko lang baka magandang i-insert yan. Pwede ba yan, Pari-Eli? Pero di ba binabanggit kasi sa version ni Saldico na sinabihan siya ni Pangandaman at ni Adrian. Si Pangandaman na confirm mo kay Adrian. Adrian. Confirm. Kasi si Saldi hindi gagalaw yan kung talagang walang klarong utos sa taas. At binirify niya Tapos, sa undersecretary. Pagkatapos doon ay itinimbre niya kay Speaker. At saka si Speaker, he gets what he wants. Yes. Di ibig sabihin. So, klarong-klaro na hindi hearsay. Kasi alam mo, in the
kung ibatay natin sa role, sa rule on agency, which is nasa sales yan eh. Kung kumuha ka ng kurso sa sales sa law school, eh yung ahente ka ng principal, yung role mo ay parang ikaw na rin ang principal. Yeah. Until the principal says that Akuin niya. O repudiate niya, i-repudiate. i-repudiate niya, pero dito walang repudiation. Oo. So how come Ping Lacson nangihimasok na when it's supposed to be neutral? Ikaw ang chairman ng Committee on Blue Ribbon. Tsaka magkiwalay siya ng sangay, sa executive tsaka sa legislative. Parang gusto yata niya maging spokesman. Alam mo kasi, may balita yung na-promote daw si Claire eh. Mayroon daw picture na nandyan yung pamilya, si Claire nakadamit ng katulong. Baka tinanggal na si Claire at ginawa na ngayon na bakante ang baka Mayordoma. baka gusto ni Lacson na pumalit kay Claire. Oo. Kasi atat siya na depensahan si Marcos. Nag-crossover. Asa yung picture? Oo. Nag-crossover from the legislature pumunta sa executive. Pero dito, hindi biro at 25 billion pinag-usapan. Isa ka bang USEC? Maglalakas loob ka na gamitin ng pangalan ng Pangulo. Tapos ang Pangulo at ang Speaker magpinsan. Oo. So hindi pwedeng gano'n, malalaman kagad, maamoy kagad yan. At saka hindi lang ang kiniklear ni Saldi, hindi lang isang tao. Una, si Pagdanganan. Pangandaman. Si Pagdandaman. Pangalawa, sabi ni Pangandaman, you clear it with Adrian, kasi sila magkasama ni ni Adrian Bersamin. Dati si Mendoza ang PLLO. Pinalitan ni Bersamin. Ano ba ang PLLO, Sec? Para malaman ng tao. Legislative Liaison Office. Anong role niya? Anong role niya? Ang role niya, may direct hand siya kay Presidente. Kasi, the President passed through him all his requests for priority bills. Teka muna. Hindi ba naging PLLO ka? Yes. May direct link ka ba kay Duterte? Yes. Oh. Kaya nga pinromote nga ako after presidential political advisor. Because maybe he trusted me because napapasa ko lahat ng halos na mga priority bills ni President Duterte when I was in the PLLO. So ito, ang role ng PLLO, direct yan kay Presidente. So this is related to parang legislation na rin ito eh. Kasi you are passing the General Appropriations Act. So parang pinapush mo yung legislative agenda ng Presidente. Yes, yan. Tama. So, siya yung binigyan ng task ni President na so, nung kinlear ni Saldico dito, hindi lang siya nag-clear dito, nag-clear pa siya sa amo niya na si Romualdez, who is very close to the President. Yes. Saka nag-meeting daw sila sa Aguado eh. Nag-meeting pa, together with Bersamin. Hindi ko nga alam bakit yung Jojo Cadiz hindi pa nag-resign. Kasama sa meeting. Kasama sa meeting. At saka si Cadiz. Siya ba ang nakinabang? Si Bersamin ba nakinabang? Si Pangandaman ba nakinabang? Sino tumanggap ng 25 billion? Sila ba? Bakit inignore ni Lacson yung statement ni Saldico? Napaka-myopic yung kanyang analysis. Because it did not stop on the statement of Saldico na nagpa-insert si Bongbong. After nagpa-insert, noong nag-materialize na yung mga projects, kumuha ng komisyon si Saldico at diniliver kay Bongbong. Sa Aguado. Sige. Hindi lang sa Aguado, meron din sa Fourth Port. Part. Panoorin natin yung sinasabi ni Saldico. Ping Lacson. Okay, Ping Lacson. panoorin natin. I have it on good information that yung
announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Anyway, focus on his allegation na wala daw kinalaman si Marcos at hindi daw totoo na tumanggap ng 25 billion. Sabi niya, imposible raw. Imposible raw. At as if he has a personal knowledge. Pero hearsay lang yon. Nakakaintindi ka ba ng hearsay evidence galing lang sa chismis ni Bernardo? Ha? Yan ang pinagbasehan niya. Pinagbasehan mo yung chismis ni Bernardo, which is not even related to the conversation of Pangandaman, Brian Bersamin, and Saldico. Anong they're talking of another set of insertions, yung 100 billion. Saka wala siya doon sa meeting. Bernardo is talking of the unprogrammed fund. Doon kinukuha ni Olaybar. Ha? Doon kinuha yung papunta kay Bersamin allegedly na 2.8 billion na kumita si Bersamin di umano ng 15%. Ha? That does not debunk the claim of Saldico. Bernardo is talking of another transaction, nothing to do with the 100 billion. In fact, kinonfirm ni Lacson na tama daw yung sinabi ni Saldi, kinuwenta niya na 100 billion, true enough, pumasok sa BICAM. Pero, we're talking of 250 billion na in-insert sa 2025. So, there is an excess of 150 billion na pwedeng possibly na ito yung pinag-usapan ni Bernardo. Ang impression ko dyan, Sec, ay pilit na ino-obstruct ni Senator Lacson ang hustisya. Is misleading. Misleading. Oo. At saka, wala dapat siyang business, talking in the floor of the Senate as chairman na nagiging marites at saka hindi siya neutral. Kung meron man ganyan, dapat imbestigahan niya. Imbestigahan niya. Ihuhusga siya. Tinatawag itong kuratong baleling na senador na ito. Obviously, si Gutesa pa lang hinihimok na niya si Gutesa na yung notary public, ganito, ganyan. When in fact, kung hindi siya bobo, in-interview niya.
in-interpellate niya si Gutesa. Pinatestify niya. Pinatestify niya under oath. No. Tsaka pinatawag niya Espera Tama. to testify. Dito naman, he's already making a conclusion. Hindi man niya pinatawag si Ulaybar. Or si Hindi. Bernardo. Hindi, tinawag na yung Bernardo, yung Brian. Adrian. Yung Bersamin. Adrian Bersamin. Di, pero nag-meeting sila uli daw ni Bernardo eh. Hindi niya tinawag, sila lang, dalawa. Oo nga. Nag-usap, how sure are we kay totoo yan? Baka gawa-gawa lang niya yun. Sabi niya Sunday nag-usap daw sila. That is a non-business day. Hearsay yan. At saka, how can you conclude the statement of Bernardo, from the statement of Bernardo, that Marcos has nothing to do with... He already made a conclusion na hindi daw tumanggap si Marcos. He has personal knowledge. Personal knowledge ba yung Nakakuha niya lang kay nakuha Bernardo. mo kay Bernardo? Bernardo is not even having a personal knowledge. So how can you have personal knowledge from somebody who does not have a personal Ang knowledge? tawag natin dyan, Sex, sa mga Double abogado, hearsay. double hearsay. Yun. Yun. Parang hindi pulis ito eh. Si Kuratong Baleling Senador. Oo nga. Ha? Pero okay naman sana kung issue yan. Dapat ang sagot niya dyan, iimbestigahan. Imbestigahan. Huwag ka agad magdesisyon. Pero he already made a conclusion eh. Na hindi dapat, it's very unethical for you to be the chairman, but you're already making a conclusion. You didn't even have a face-to-face interpellation or question and answer with these people. Walang hearing silang dalawa lang daw ni Bernardo ang usap. Nung Sunday na yun. Yung first part, At saka yung Bernardo, inabugaduhan na ng DOJ. So, paano pa yan eh? Kinoch. Sabi ng Marcoleta, bakit tinitira mo yung mga senador pero very less yung sinasabi mo tungkol sa mga congressmen? In short, tinuruan na. Tinuruan na. yung una, siya Marites. Nung mag-conclude siya, naging Marisol. Sinusulsulan na tayo. Pero ako, nakikita ko dito, very hungry for publicity ito sa Ping. So, if I were you, Ping, Kuratong Pinky, palitan mo si Claire Castro kung talagang Gusto mo ikaw. matindi ang Exposure mo. ang resolve mo na Coverage. talagang protektahan mo si Marcos all throughout, alisin mo na si Claire. Ikaw na yung bagong Spokesman. Press ang officer. tawag ko kay Kwan Lucaret ikaw na yung Lucaret Pinky. So magre-resign siya senador. Nagre-resign siya, Senador, only to be for the purpose of defending his new master, who is Marcos Jr. Baka meron daw resolution pagtan na yung pangalan ng Blue Ribbon. Ano? Ano na? Pink Ribbon. Pink ribbon, ha? Hindi na blue. Pink Ribbon. Pink ribbon. Kasi wala naman, useless naman. Puro Marites Nauna yung chairman Wala pang investigation, nauna na siya sa kanyang conclusion. Pero sa pag-iimbestiga, bilang isang investigador, nagkakalap ka muna ng impormasyon bago ka maglabas ng conclusion. Premature. Premature talaga. It's very shameful propaganda. for you to be the chairman, but at the same time, you're already making a marites. Ilang beses na ito nagmarites. Sabi niya, there are 67 congressmen who are contractors. O yung tinanong siya, sino-sino? Wala naman sabi. Wala ako Wala akong, narinig ko lang. Sinungaling. Puro marites. Oo. Dapat di siya nagsasalita ng gano'n. Now, look at what happened now. Kung si Marcos ay hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, bakit niya pinail out yung mga tao? Hindi niya dinipensahan. Sinibak. At hindi niya pinasalita. Instead na, ang sinasabi ngayon, damage control. Bakit niyo sinisipa si pagdanganan?
ang pangandaman. At saka si Bersamin. Bakit no sinipa si Bersamin, yung Adrian? At saka, ito, ES. galit na galit, itong executive secretary. Kasi, ang feeling niya, mukhang, you're already making a conclusion, Mr. Marcos, na talagang kumita ng 15% si Bersamin. Kasi, anong ibig sabihin ng sinipa mo? Ito, pakinggan natin si Bersamin. Basahin mo. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi totoo yan. Hindi ako nag-resign. The message was very clear that I had to go. Sa pinalayas. Former Executive Secretary Wow, Lucas what Bersamin. a very big slap on his face. Unceremonial. Ha? Parang sinasabi na ngayon that Marcos is making a conclusion na tumanggap si Bersamin ng 15%. Because he's already firing him eh. Unceremonious And dismissal. even without talking to him, yung Lucarit Castro, nagsabi na fired niya si Bersamin or nag-resign. Out of delicadeza pa. Out of delicadeza. Yes, Oh. Ito, ang sinasabi ni Bersamin, galit na galit. Before we know it, he will now spill the beans on Marcos. Come on, Mr. Bersamin, tell us some more about the secret of Marcos dyan sa Malacanang. Oh. Ito, ano sinasabi ni Bersamin? Kung meron silang gustong ilabas nila. Ayaw ko ng masyadong matagal na pag-uusap. Yun. Mayroon pa siyang sinasabi. Hindi naman daw siya linta. Kapit ako, ano man. Kapit tuko. Sige. Ayan. Okay. I was expecting that. At least natanggap ko yung message. Hindi ako yung tao that I would like to stay longer even there's no more welcome mat. Yun. Masakit, no? Masakit. Mukhang masama ang loob talaga. Ha? Nasasaktan. Masama ang loob. Marcos, tingnan mo yung ginawa mo. This guy is keeping secrets. It's keeping secrets that you have been doing inside Malacanang. He has been loyal to you, even defying and betraying Duterte, who has made him Chief Justice, who has made him chairman of the GSIS. But he was so ungrateful to Duterte. Pero, on the other hand, you are so much ungrateful to Bersamin. After tumaya siya sa buhay niya para sa itayo yung bandera mo, despite the fact na sinabi ni Amy na bangag ka, drug addict ka, naninindigan si Bersamin sa iyo. Pare, anong masasabi mo dyan sa ginawa niya kay Bersamin? Lumalabas ngayon siyang manggagamit. Pero masakit kay dating ES Bersamin kasi alam mo, dating Chief Justice. Tapos, ano ba naman yung pag-antay na pwede mo siya mag-resign ka na? Pero in-announce ka agad ng mamadali. Wala pa yung Mamadali. written resignation. Resignation. Pwede naman mag-submit ka ng resignation, He di did ba? not daw resign eh. He was Basta pinalayas ka eh. He was forced. He was kicked out in that sense. Pinalayas Tapos, ka agad. tapos hindi daw taga Malacanang na nagtawag sa kanya. No. So, Talagang binastos. binastos talaga. Binastos. May term dyan, Anong term? constructive resignation. Iba yan, iba din Force, yan. oh. Iba yun, iba yun. Ha? Erap yun, kay Erap yun. Talking of Erap. Erap yun. Iba yun. Ito, ano ito? Pambabastos. Forceful. Shameful. Firing. Hindi, ito, hindi. Firing. Yan tama. Tinanggal talaga. Tinanggal at Hindi siya pinag-resign alam na mo, basta-basta. ang masama nito, kung nakikinig po kayo, Ginoong Bersamin, marami na kaming tirada sa iyo noon. Kasi, kala namin, talagang kapit-tuko ka dyan. Pero ngayon, alam mo, ang tao, in the twilight of his age, ilang taon na ba si Bersamin ngayon? Siguro mga 80 plus na yan. Hindi, wala pa. Almost. Palagay natin. Almost. This is the Senate of his career. And yet, pinalabas ni Marcos na totoo yung sinasabi ni
Robert Bernardo na kumurakot ng 15%. Na plunderer. Plunderer. And Corrupt. for that, he was Sabi. fired. Yun ang sinabi. Without even any evidence, iota of walang due process, pinahire out ka lang. Papayag ka ba niyan, Bersamin, na pinahire out ka ng isang bangag sa Malacanang? Tapos, binabasehan ni Lacson, yung statement daw na silang dalawa lang nag-usap, ni Plunderer Bernardo. Oo. Oo. Dapat sa hearing sinabi niyan, yan. Ni Lacson. Ni Bernardo. Oh, ni Bernardo. Wala namang hearing eh. Sila-sila lang eh. Oo. Pwede ba yan? Sikreto kayo, sabi siguro. Sabi. Ano? Plano lang tayo. Para maligtas ko si Marcos. Paninindigan mo na sinabi mo yun sa akin. Oh. So, ginamit si Bernardo. Ginamit. Para lang, he will lick the ass of Marcos Jr. Pero dapat What a shame for you, ang gawin naman dyan ni dating ES Bersamin, magbagong puri siya. Oo. Ba't kailangan ibangon niya? Yes, oh. Dahil tinapakan siya. Ibangon mo yung puri mo. Tinanggal ka ni Marcos Bersamin. Na Kawawa naman matanda. ang image 76 is that tumanggap ka ng 15%. Talaga namang itong si Marcos parang walang respeto sa mga matatanda eh. Yung una, ginawa niya kay President Duterte. Ngayon, sa kanyang executive secretary, wala siyang respeto. Walang respeto. Oo. So, abangan natin kung bebelta rito si Bersamin. At maglalabas siya ng mga bumilta ka, Bersamin. Ang pagbabalik ni Lucas. Abangan. Sige. Abangan ang susunod na kabanata. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Okay.